Nagbubukas ang palabas sa mga lansangan, kung saan huminto ang isang matandang babae sa tabi ng ilang pulubi sa tabi ng kalsada. Sa kalaunan ay dinadala niya sila sa kanyang bahay, hinahayaan silang magkaroon ng ilang dekalidad na pagkain, tsaka umalis. Sa sandaling iyon, isang mukhang demonyong lalaki na may kulay asul na balat ang lumitaw, at sinubukang salakayin ang mga pulubi. Papatayin na niya ang mga ito ngunit sa kabutihang palad, isang demonyong mamamatay tao, si Jiang Kang, ang dumating doon at itinaboy ito. Pagkatapos, ginamit ni Jiang ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan sa pagkontrol ng tubig at kinulong ang dyablo sa loob nito, ibinasa ito ng husto. Lumalabas na ang nilalang ay anak ng matandang babae. Nakiusap siya kay Jiang na ibalik siya sa normal, dahil siya ang gumawa ng mali sa ipinagbabawal na pamamaraan ng pagbabago ng kaluluwa sa kanyang anak at naging dahilan para maging ligaw siya. Ngunit, sa kanyang pagkadismaya, tumanggi si Jiang na gawin ito at binanggit na wala itong silbi dahil ang kanyang anak ay wala na. Sa huli, itinapon ni Jiang ang nilalang sa karagatan, na kapag nawala ang enerhiya nito, nagiging bato. Sa sumunod na eksena, natuklasan ng isang may sakit na emperador ang mga nabigong eksperimento na ito ni Jiang, at inimbitahan siya sa palasyo. Gayunpaman, sa halip na parusahan siya, hiniling ng emperador kay Jiang na makipagpalitan ng mga kaluluwa sa kanya sa loob ng ilang araw, upang makapag-isip siya ng tagapagmana ng trono. Noong una, ang Demon Slayer ay tumanggi, na sinasabing ito ay mapanganib, ngunit ang emperador ay nagpumilit, kaya siya ay pumayag. Di nagtagal, sinimulan ni Jiang ang ipinagbabawal na pamamaraan at matagumpay na nakipagpalitan ng mga kaluluwa sa emperador. Gayunpaman, sa sandaling ito ay tapos na. Ang emperador ay nagmamadali upang makilala ang asawa ni Jiang na si Duhua. Agad niyang sinimulan ang makipagmahalan sa kanya, at ang kaawa-awang babae ay masayang sumunod, nang hindi niya alam na hindi niya ito asawa. Mabilis na umuusad ang eksena ng 20 taon, kung saan ipinakilala sa atin si Noxu, isang bihasang mamamatay tao na pumapatay ng mga salamangkero. Nakipaglaban siya kay Park Jin, ang pinuno ng Park family, isa sa nangungunang 4 na pamilya sa lungsod ng Diho. Nagtagumpay si Noxu na talunin ang isang malaking bilang ng mga sundalo ng mag-isa, ngunit sa huli ay natalo siya ni Park Jin, na nagpasugat sa kanya ng kanyang espada. Naiwan ng walang mga opsyon, tumakas siya sa larangan ng digmaan at mabilis na binago ang kanyang kaluluwa sa ibang katawan. Hindi nagtagal, dumating din si Park Jin at nang malaman niya na si Noxu ay may ipinagpalit na katawan, siya ay nagalit. Gayunpaman, kinuha niya ang kanyang katawan at ang kanyang espada, umaasang babalik siya para sa kanila. Sa ibang lugar, si Noxu ay nagmamay-ari ng katawan ng isang batang babae na nagngangalang Mojok. Isa pala siyang bulag na babae, na malapit ng ibenta sa isang brothel. Gayunpaman, pagkatapos ng paglipat, napanatili ni Noxu ang ilan sa kanyang mga katangian, dahil dito ay nakakakita siya ng malinaw. Nang maglaon, nang siya ay dinala sa brothel, isang matandang babae ang lumapit sa kanya at ipinaalam sa kanya ang 4 seasons ng Diho. Lumalabas na isang grupo ng 4 na mahuhusay at kaakit-akit na mga supling ng 4 na prestihiyosong pamilya, ang pamilya Park, ang pamilya So, ang pamilyang Jin, at ang pamilya Jiang ay kumakatawan sa 4 na magkakaibang season sa Diho. Matapos marinig ito, naalala ni Noxu na ito ang mismong mga inapo ng mga taong pumatay sa kanyang mga magulang noong siya ay bata pa, isang pagpatay na kanyang nasaksihan. Nang maglaon, sinubukan ni Noxu na tumakas sa bahay aliwan at habang nasa daan, natisod niya ang isa sa mga prinsipe ng lugar, si Jiang Ok. Sa kabila ng pagiging anak ni Jiang Kang, siya ay tinutukoy na supling ng karelasyon sa labas ng asawa ng kanyang ina. Habang tinangka ni Noxu na pagnakawan siya ng kanyang pera, kinumbinsi siya ni Jiang, na sa halip na nakawin niya ang kanyang jade plaque ay papahintulutan niya na lang itong tumakas. Habang tumetakas siya, mukhang humanga si Jiang Ok sa mga galaw niya at nahulaan niyang siya ang totoong Noxu. Sa ibang lugar, gustong alisin ng grupo kung saan dating nagtrabaho si Noxu bilang isang assassin, upang ang lahat ng bakas niya ay walang sino man ang makakaugnay sa kanila na siya ay si Noxu. Sa sumusunod na eksena, bumisita si Noxu sa palengke para ibenta ang plaque na nakuha niya mula kay Jiang Ok. Sa sandaling iyon, napansin niya si So Yul, prinsipe ng pamilya So, at naalala niya na siya ang binigyan niya ng kanyang sipol ng ibon sa murang edad nila. Sa tindahan ng mamimili,
biglang dumating ang ilang gwardya mula sa pamilya Jiang at hinuli siya. Pagkatapos, ibinalik si Noxu sa lugar ni Jiang Ok, kung saan isiniwalat niya na binili niya siya mula sa brothel. Balak niya ngayon na gamitin siya bilang kanyang personal na kasambahay. Dahil wala nang iba pang opsyon, sumang-ayon si Noxu na sundin ang mga utos ni Jiang Ok. Nang maglaon, nalaman niyang may plague si Jiang Ok na magagamit niya para makapasok sa Sungrim, isang lihim na lugar kung saan sinasanay ng mga salamangkero at royal ang mga mahiwagang spell at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Alam na alam ni Noxu na kailangan niyang ibalik ang kanyang kapangyarihan bago pumasok sa lugar. Gayunpaman, nagpasya siyang pumasok sa Sungrim ng maingat, umaasa na ang kanyang espada ay makakatulong sa kanya na mabawi ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Kinagabihan, pagkatapos makatulog si Jiang Ok, ninakaw ni Noxu ang kanyang plague at tumakbo sa Sungrim. Di nagtagal, iminulat din ni Jiang Ok ang kanyang mga mata at tila alam na alam niya ang nangyayari. Samantala, pumasok si Noxu sa Sungrim upang ibalik ang kanyang espada ngunit nahanap niya ang lugar na sinasalakay ng isang grupo ng mga shadow assassin. Nagsindi sila ng apoy sa training center at inaatake ang mga guard. Nagmamasid si Noxu mula sa malayo habang pinipigilan ng mga sundalo ng Four Seasons ang mga assassin, na mukhang ipinadala ng isang lalaking nakaitim na balabal, na nagtrabaho bilang superior ni Noxu. Habang naglalaban ang dalawang grupo, tumakbo si Noxu patungo sa Zhangjiangak, isang training center kung saan sinasanay ang mga salamangkero at mga tao ng Sungrim. Dito, nalaman niyang ang mga mamamatay tao ay ipinadala ng kanyang superior para makuha ang mga item na ito. Samantala, matapos mapagtanto na ang sunog sa training center ay isang diversion lamang, si Park Jin, ang pinuno ng Sungrim, ay nagmadali sa Zhangjiangak. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, ang katawan at espada ni Noxu ay ninakaw na ng mga anino na umaatake. Pagkatapos ay hinihimok niya ang lahat na hanapin ang mga mananakop at hulihin sila bago sila makatakas. Habang tumitingin sa paligid, nakita ni Soyul si Noxu at sinimulan siyang habulin. Malapit na niya itong maabutan nang biglang pumasok si Jiang Ok para iligtas ang araw niya. Hinailan niya siya sa mas ligtas na lugar at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang kakaibang pattern sa mga mata ni Noxu. Sa pagtingin sa kanya, binanggit ni Jiang Ok na siya ang master na hinahanap niya. Dito, nag-flash sa nakaraan ang eksena at malalaman natin na si Jiang Ok ang ipinanganak ni Du Hua bago siya namatay. Nakalulungkot, tumanggi si Jiang Kang na tanggapin siya bilang kanyang anak at pinigilan din niya ang kanyang gate ng enerhiya, upang pahintuin ang paggamit ng anumang superpower. Bumalik sa kasalukuyan, ibinunyag ni Jiang Ok kay Noxu na alam niya ang tungkol sa totoong pagkatao nito. Bilang kapalit ng pagprotekta sa kanya, nagmakaawa siya sa kanya na maglingkod bilang kanyang Panginoon. Sa sandaling iyon, napansin ni Soyul si Noxu at sinubukan niyang atakihin ito gamit ang kanyang espada, ngunit muli siyang nagawang iligtas ni Jiang Ok. Nang makita siya, nagulat si Soyul at humingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pag-atake. Hindi nagtagal, sumama rin sa kanila si Park Danggu, isang inapo ng pamilya Park, habang pinag-uusapan ni Jiang Ok at Soyul ang mga nakaraang insidente. Maya-maya, ipinakilala ni Jiang Ok si Mojok, aka Noxu bilang kanyang personal na kasambahay at si Soyul ay humingi ng paumanhin sa paghabol sa kanya kanina. Pinupuri rin siya ni Park Danggu sa pagsisikap na protektahan ang kanyang amo. Pagkatapos ay ipinaalam nila sa duo ang tungkol sa nawawalang katawan ni Noxu. Sa ibang lugar, nalaman ni Park Jin na isang espiya ang nagtatago sa Sungrim at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kilalanin siya. Pagkatapos, sa lihim na silid kung saan nakalagay ang kanyang orihinal na katawan, nagtipon sina Noxu, Jiang Ok, Soyul, at Park Danggu at nagsimulang magtalakayan. Sa inis ni Noxu, patuloy na iniinsulto ni Jiang Ok ang kanyang tunay na sarili, ginagawa siyang bigo at mas determinado pang alisin siya. Di nagtagal pagkatapos na maiwang mag-isa ang dalawa, pinilit siya ni Jiang Ok na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao at inamin niya na siya si Noxu. Tinanong niya ito tungkol sa motibasyon niya sa pagtulong sa kanya. Sinabi ni Jiang Ok na gusto niyang maglingkod siya bilang kanyang Panginoon. Nakapagtataka, tinanggihan ni Noxu ang kanyang alok, kaya nahimak si Jiang Ok na gumamit ng isang nakatagong device para ikulong ang kanilang sarili sa loob ng Zhangjiangak. Pagkatapos ay binabalaan niya si Noxu na kung papatayin siya nito,
Hahanapin siya ng mga sundalo ng Sungrim kapag binuksan nila ang silid, ngunit kung tatanggapin niya ang kanyang alok na maging Panginoon niya, mapoprotektahan niya ito mula sa pagpatay. Nang maglaon, pagkatapos ilarawan kung gaano siya naging mahina dahil sa pagbabago ng kaluluwa, ibinalita ni Noxu kay Jang-ok na kailangan niyang hanapin ang kanyang espada para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Binanggit din niya na kakailanganin niya ang kanyang espada para buksan ang gate ng enerhiya nito na sarado na, taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, iginiit ni Jang-ok na hindi nila maaaring subukang buksan ang mga kandado hanggang sa matapos ang mekanismo ng pagsasara. Nagalit ito kay Noxu at sinubukan niyang hampasin si Jang-ok, ngunit sa proseso, hindi niya namamalayang natapakan niya ang switch sa sahig, na naging sanhi ng pagbagsak ng sahig. Nang maglaon, nakatakas ang dalawa sa lihim na silid, at dinala lamang sa training center kung saan hiniling ni Park Jin na magtipon ang lahat. Doon din nila nakilala si Park Dang-gu, na nagsabi sa kanila na tinipon sila ni Park Jin roon para hanapin ang mga tauhan ni Noxu, na pinaniniwala ang responsable sa pag-atake. Ayon kay Park Jin, may isang traidor na nagpapabago ng kaluluwa sa kanila na malalantad sa tulong ng multo ng pamilya Jin. Sa sandaling sabihin niya iyon, dumating ang isang prinsesa mula sa pamilya Jin na may dalang kakaibang sisidlan, at pinakawalan ang multo na nakadetect ng sorcery na nagngangalang Sapsali Guigo. Dahan-dahan itong lumipad palabas mula sa antik na palayok at nagsimulang tumingin sa paligid, na anyong hayop. Kung paano inaasahan ni Jang-ok at Noxu ang pag-atake mula rito, tumalon si Guigo sa isa pang soul shifter sa likod nila. Sinubukan niyang makatakas ngunit madali siyang natapos ni Soyul sa isang strike. Samantala, tinitingnan ito ni Noxu bilang isang pagkakataon upang makatakas, ngunit nang bumalik si Guigo upang salakayin siya, nahuli siya ni Jang-ok. Pagkatapos idirekta siyang tumakas, si Jang-ok mismo ay bumalik sa pasilidad ng pagsasanay at binasag ang palayok, inalis si Guigo kaya't nailigtas si Noxu. Gayunpaman, pinagsabihan siya ni Park Jin at ng pamilya. Pagkatapos ay binibigyan ng parusa si Jung-ok na manatili sa labas ng magdamag. Sa panahong ito, bumisita si Noxu sa brothel at bumili ng ilang pampasabog mula sa may-ari. Bilang kapalit, ipinagpalit niya ang plaque ng Sungrim Spirit ni Jang-ok na dala-dala niya. Lumipat ang eksena sa lugar ng pagpupulong ng mga lalaki sa Danju, kung saan nangako ang pinuno na iibahin ang anyo ng lahat ng nagdala sa katawan ni Noxu sa kanila bilang mga soul shifter. Ngunit sa sandaling umalis ang pinuno sa silid, pinapatay ng kanyang mga tauhan ang lahat ng tumulong sa pagdala kay Noxu doon. Ang pinuno ay ipinahayag na isang makapangyarihang pinuno na nagngangalang Jinmo. Kasunod ng masaker, lahat sa lugar ay nagsimulang maniwala na si Jinmo ang nagdala kay Noxu at ng mga bangkay ng kanyang mga lalaki pabalik sa palasyo. Sa palasyo, para sa kanyang matapang na pagkilos, sinubukan ng emperador na italaga si Jinmo bilang Guanju, ang pinuno ng mga sundalo, ngunit tinutulan ito ng mga miyembro ng Sungrim. Naniniwala sila na dahil si Jiang Kang pa rin ang Guanju, ang desisyon ay walang basehan. Pagkatapos ay binago ng emperador ang premyo para kay Jinmo at tinupad ang kanyang kahilingan na sunugin sa publiko ang bangkay ni Noxu habang pinananatili ang kanyang espada sa Chunbagwan, isang lugar na ginagamit upang panatilihing ligtas ang mahahalagang bagay ng mga maharlikang pamilya. Nang maglaon, nang malaman ni Jang-ok ang tungkol dito, pumunta siya upang makipagkita kay Jinmo para kunin ang espada ni Noxu. Noong una, tumanggi ito na sumunod, ngunit nang banggitin ni Jang-ok na siya ay anak ng kasalukuyang Guanju, tahimik na ibinigay ni Jinmo ang espada. Samantala, pumunta si Noxu sa lugar kung saan sinusunog ang kanyang tunay na katawan. Sinisira nito si Noxu ngunit nang lapitan siya ni Jang-ok gamit ang kanyang espada, medyo natuwa siya. Lumipat ang dalawa sa ibang lokasyon kung saan sinubukang hugatin ni Noxu ang kanyang espada, ngunit siya ay nabigo. Nang makita ito, pinagalitan siya ni Jang-ok, na sinasabing hindi siya sapat na kwalipikadong maging amo niya. Nabigo, umalis si Noxu para gawin ang hindi maiisip. Mamaya, pumunta siya sa gilid ng lawa ng Gyeongchin-daeho, at naalala ni Jinmo na tinawag itong sementeryo ng mga soul shifter. Pagkatapos ay sumisid si Noxu sa tubig, at sa sandaling maabot niya ang kalaliman, nakaramdam siya ng enerhiya. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang naalis ang kanyang espada sa kaluban nito. Di nagtagal, dumating din si Jang-ok roon at nagulat na makita si Noxu sa tabi ng lawa na nakabukas ang espada.
Nagmamadali siyang suriin siya, ngunit biglang nawala ng malay si Noxu. Sa Sejakwan, ang opisyal na infirmary ng mga royal at salamangkero, nagising si Noxu at sinubukang bunutin ang kanyang espada, ngunit sila ay nabigo. Pagkatapos ay nalaman niya mula kay Jiang Ak na ang lawa ang nagbigay daan sa kanya upang bumunot ng kanyang espada. May mahiwagang lakas sa loob ng tubig na hindi makikita saan man. Nang marinig ito, napagtanto ni Noxu na kailangan niya ng isang makapangyarihang tao na mag-aalis ng lakas sa kanya, kaya gumawa siya ng bagong diskarte. Sa gabi, habang nag-uusap ang dalawa, umiinom si Jiang Ak ng isang tasa ng herbal tea. Sa sandaling gawin niya ito, ibinunyag ni Noxu na naglagay siya ng lason sa kanyang inumin, at ang tanging paraan upang mailabas siya sa epekto ng lason ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang gate ng enerhiya. Sa sandaling iyon, dumating si Park Jin at ang kanyang senior sa eksena, at nang makitang nasasaktan si Jiang Ak, nagmadali silang tumulong. Sinabi sa kanila ni Noxu ang tungkol sa lason at ang katotohanan na si Jiang Ak ay may 6 na oras na lang ang natitira hanggang sa huminto ang kanyang puso. Inihayag din niya na ang tanging paraan upang iligtas siya ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang gate ng enerhiya. Gayunpaman, interesado lang si Park Jin na malaman ang pangalan ng lason na ipinakain niya sa kanyang kaibigan. Kapag nananatiling tahimik siya, kinukuha niya si Noxu at pinarusahan siya ng malupit, ngunit sa kabila nito, nananatiling tikom ang bibig niya, iniwan silang walang pagpipilian kundi buksan ang gate ng kanyang enerhiya. Maya-maya, nilapitan ni Heyoyom, ang nakatatanda ng pamilya Jiang, si Jiang Ak at binuksan ang kanyang gate ng enerhiya para iligtas siya. Gumagana ang pamamaraan at unti-unti siyang nagkakamalay. Nakapagtataka, nang malaman niyang si Noxu ay ipina-hostage dahil sa pagkalason sa kanya, nagmadali siyang iligtas siya. Mabilis niyang kinalas ang mga tali mula sa mga kamay at paa ni Noxu, at sa wakas ay tinugunan nilang dalawa ang isa't isa bilang master at pupil. Bumalik ang eksena sa nakaraan, nang tanungin ni Park Jin si Jiang Kang hinggil sa pinagmulan ng kanyang anak at ang katwiran sa likod ng pagsasara ng kanyang energy gate. Tumugon si Jiang Kang sa pagsasabing ginagawa niya ito upang maprotektahan ang bata mula sa pagmamaltrato at upang mapalaya siya mula sa labis na panggigipit. Bumalik sa kasalukuyan, ibinalik ni Jiang Ak si Noxu sa shelter at nang makita niya si Park Jin, nagsimula siyang humingi ng tawad. Nagsisinungaling siya na nilason niya ang kanyang sarili at humihingi ng kanyang pag-aproba na dalhin si Noxu sa Sejakwan para magamot ang mga sugat nito. Gaya ng inaasahan, nagalit si Park Jin, ngunit pinatahimik siya ni na Soyul at Park Danggo at kahit papaano ay nakumbinsi siya na hayaan ang duo na magpagamot. Pagkatapos nito, habang sinusubukan ni Jiang Ak na tulungan si Noxu na makatayo, napansin niyang may asol na marka na namumuo sa mga mata nito. Sa takot na malantad siya, mabilis niyang tinakpan ang mga mata niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa tulong ni na Soyul at Park Danggo, umalis sila patungong Sejakwan. Pagkatapos, makikita natin sina Master Heyoyom at Park Jin na nagdedebate sa naunang insidente. Inamin ni Haoyom na para mapabilis ang paggaling ni Jiang Ak, binigyan niya ito ng sariling lakas, na nagkakahalaga ng 10 taon. Nagulat ito kay Park Jin, at hiniling niya kay Heyoyom na bawiin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tumanggi ang master, sa kabilang banda. Dahil sa karaniwan na ang ugali ni Noxu, makikita natin na nagsisimula ng magduda si Soyul tungkol sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Jiang Ak at Noxu, nakasalukuyang nasa Sejakwan at pinag-uusapan ang mga nakaraang insidente. Pagkatapos, sinabi ni Jiang Ak na walang sino man ang naglagay sa panganib ng kanilang buhay para sa kanya o nakaunawa sa kanyang pangangailangan tulad ng ginawa niya. At ngayon habang buhay silang dalawa, ipinangako niyang tatanggapin siya bilang kanyang Panginoon. Pagkatapos ay naghahanda si Jiang Ak na yumukod sa kanyang bagong master, ngunit hinarang siya ni Noxu at naglagay ng ilang kondisyon, walang dapat makaalam tungkol sa relasyon nilang master-pupil, at kailangan nilang umalis kapag naabot na ang kanilang mga layunin. Kaagad na aalis si Noxu pagkatapos niyang mag-transform sa kanyang orihinal na anyo, dahil wala siyang anumang insentibo para protektahan siya. Nang maglaon, inamin ni Jinmo ang kanyang pagpatay sa pisikal na anyo ng katawan ni Noxu na naglalaman ng kaluluwa, ngunit nang tanungin niya ang kanyang nasasakupan tungkol sa asol na marka sa kanyang katawan, sinabi nito na nasa bangkay na ito noong panahon ng pagsusuri.
Pagkatapos ay hinuhusgahan ni Jinmo na ginamit ni Noxo ang lahat ng kanyang lakas, dahil dito hindi niya nagawang lumaban. Naalala niya ang nakaraan, noong inilipat ni Jiang Kang ang kanyang kaluluwa sa katawan ng emperador. Ibinunyag na ang insidenteng ito ang naging inspirasyon niya para matuto tungkol sa pagbabago ng kaluluwa mula kay Jiang Kang. Sa sumunod na eksena, sinimulan ni Noxo ang kanyang mga turo kasama si Jiang Ok at sinabi sa kanya ang tungkol sa 3 kinakailangan para sa pagiging pinakamahusay na salamangkero. Sa panahon ng kanilang mga klase, mabilis niyang nalaman na wala itong background sa martial arts, kaya mas mahirap para sa kanya na sanayin siya. Sa sumunod na eksena, habang naglilinis si Noxo sa labas ng Sejukwon, nagkaroon sila ni Master Heyoyom ng isang maliit na pagtatalo. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na huwag masaktan dahil ang kanyang galit ay nakadirekta lamang kay Jiang Ok. Sinabi rin sa kanya ni Heyoyom na talagang mahal niya si Jiang Ok, at ibinuhos niya ang kanyang lakas para tulungan siyang makabawi ng mas mabilis. Kapag kinumpirma niya din ito, nasa sabik si Noxo. Balak niya ngayon na nakawin ang enerhiyang ito para sa kanya, ngunit para magawa iyon, kailangan niya ang diskarte sa paghinga ni Heyoyom. Dahil miyembro ng pamilya ni Heyoyom si Soyul at malamang na gumagamit siya ng katulad na pattern ng paghinga, itinutulak siya ni Noxo para matutunan ang teknik. Naiintriga din si Soyul at lumalapit sa kanya, ngunit nang ipapaliwanag na niya ang pattern ng paghinga niya, dumating si Jiang Ok doon at sinira ang buong setup. Pagkatapos ay isiniwalat niya kay Noxo na nagawa na niyang makuha ang kasanayan sa paghinga mula kay Heyoyom at kasalukuyang nagsasanay nito. Nang maglaon, ipinakilala ang isang bagong karakter, ang Crown Prince ng Diho, si Gowon. Ipinahayag na siya ay estudyante ni Jinmo, at ipinaalam sa kanya nito na kinuha ni Jiang Ok ang espada ni Noxo, sa kabila ng katotohanang ibinigay ito sa kanya ng emperador. Nang marinig ito, nagalit si Gowon kay Jinmo at pinuna siya. Nang maglaon, tinawag ni Park Jin si Jiang Ok sa pangunahing bulwagan at ibinalita ang kanyang pagpapatalsik mula sa grupong Sun Grim, na ikinagulat ng lahat. Kapag hindi ibinalik ni Jiang Ok ang spirit plaque, kasunod ay bibigyan siya ng matinding parusa na 100 hampas. Pagkatapos nito, makikita sina Jiang Ok at Noxo na umalis sa Sun Grim, bitbit ang kanilang mga personal na gamit. Sa isang flashback, naging malinaw ang motibasyon ni Park Jin nang ihayag sa kanya ni Jiang Kang na si Jiang Ok ay talagang supling ng yumaong emperador. Ngayon, ang tanging paraan para maprotektahan siya mula sa pagiging bagong emperador ay sa pamamagitan ng hindi pagpayag na makapasok siya sa kanyang gate. Nagtatapos ang episode sa pagsasabi ni Jiang Kang na makakaligtas si Jiang Ok kung tahimik siyang mamumuhay bilang kanyang anak, ngunit kung hindi, nalalapit na ang kamatayan. Maraming salamat sa panonood kaibigan, muli huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.